Hello, kamusta tayo lahat? I praise the Almighty Father. I glorify His wonderful name, Yahweh, for He's very patient with us. He's very loving, faithful to His children, and He is very giving to us. He's waiting for us to return to Him. He's waiting for us to be faithful to Him, to call on His name through Jesus Christ, our Savior and Redeemer. And I exalt the name of Yeshua, Jesus Christ, the Messiah, the Lamb of God, for His precious blood. He did not commit any sin or transgression when He was in this world. He had set an example for us to follow. And death has no sting anymore because of Jesus Christ. He's victorious, and so we will be victorious in life because of Jesus Christ. And we thank the Almighty Father for sending Jesus Christ to us. And I exalt the Holy Spirit. I praise the Holy Spirit, for He is wonderful, like the Almighty Father, like Jesus Christ, giving us gifts, comforting us anytime. That's the Holy Spirit. So last time we read Deuteronomy chapter 25. It's about the responsibility of the people in the society. Each people must be accountable of his own actions. At syempre, kung may wickedness, there's punishment for those people. So dito sa verse 4 of Deuteronomy chapter 25, it says, "You shall not muzzle an ox while it treads out the grain." So ibig sabihin ito, equality, no? Or fairness. Hindi mo dapat pigilang kumain ang ox habang nagtatrabaho siya. So, ito ay patas. Maging patas tayo habang nagtatrabaho isang tao, pakainin siya. No? Yun ang ibig sabihin nito. At sinabi rin ito ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples. Dahil sa mga laborers, no? Mga nagtatrabaho kay Jesus Christ. The laborer is worthy of his wages. So, ang ibinibigay sa mga workers of the Almighty Father and Jesus Christ ay wage, sweldo. Dahil hindi naman lahat ay Levites. Hindi lahat ay priest, no? Kaya, kung nagtatrabaho ka kay Almighty Father, hindi ka high priest, hindi ka Levites, may sweldo ka. Dahil ang tithes is for the Levites, for the poor, for the strangers, for the widows, for the orphans, and for those who are in the lower bracket in the society. Doon nakahati ang tithes. Part yun ni Almighty Father at ibinigay niya yun sa mga tao na walang inheritance. Walang mga pagmamayari. Wala silang land. Marginalized people. Vulnerable people.
para sa kanila ang tithes. Para sa mga workers ni Almighty Father, anong meron? Wages, sweldo. At tayo ay dapat na alagaan natin yung ating mga brothers and sisters. So dito nakalagay, no, na yung widow dapat maging mag-anak siya sa kanyang brother-in-law na buhay pa since namatay ang kanyang asawa. So may brother-in-law siya, yun ang magbibigyan siya ng anak. Ngayon hindi na ganito, kundi anong ibig sabihin nito? Tulungan natin ang bawat isa. Dahil tayo lahat ay mga anak ni Almighty Father. Pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father. At tayo ni Almighty Father ng mutilation of the sexual organ. Dahil pag ito, hindi magkakaanak, no? Dito sa Deuteronomy chapter 25 verse 11, may tendency na hindi magkaanak yung lalaki dahil nga sa sobrang galit ng babae, he seized him by the genitals, nagkaaway siya ng asawa ng babae. So ngayon hindi na ito ginagawa. Meron tayong cellphone. You know, at naka-video ka, ano, ha? I-upload kita. Pinampanakot ng mga tao ngayon, i-upload kita. Pero noon, since walang cellphone, gustong protektahan ng babae yung kanyang asawa. Pero imbis na kumuha siya ng pamalo or tumawag ng ibang tao para mag-awat, nakisali siya sa gulo at he squeezed the genitals na nagko-cause ng pain dahil maraming nerve endings yun. May tendency na magkaroon ng testicular rupture, magkaroon ng pain and swelling, magkakaroon ng leak in the scrotum. So, madadamage permanently ang testicles. So, pag na-damage permanently, may tendency na hindi na siya magkaanak. Pinapakadami ni Almighty Father ang mga tao. Ang sabi ni Almighty Father, go forth and multiply. So, ayaw ni Almighty Father ng mga tubal ligation and vasectomy. Ayaw din ni Almighty Father, hindi pwede ang abortion. Hindi rin pwede ang responsible parenthood or family planning. Anong alam natin sa family planning? Kinukuha natin yung mga bagay na hindi naman tayo marunong. Kaya nangyayari, nagkakaroon sakit ang mga tao. Mga sakit na yung mga babae, may sakit sa kanilang uterus, no? Or sa ovary, or fallopian tube, kanilang reproductive system nasisira. And aside from that, meron pang mga iba pang mga effect, yung mga gamot na tinatake ng mga babae, yung mga pills. Ano pa ba yung effect nun? Yung IUD may effect din yun, ano? Nagma-merge yun sa laman ng katawan ng tao, magkakos ng iba-ibang mga sakit kasi foreign material yon, ipapasok mo sa loob ng katawan ng tao. So sino ang sumisira ng katawan natin? Tayo na mismo, tayo na rin mismo ang nagde-decide. Tapos sasabihin natin si Almighty Father, kasalanan ni Almighty Father, sisisihin natin ang mga tao. At samantalang tayo naman ang nagde-decide kung anong gusto natin gawin sa sarili natin. Wickedness of the people. Nagpapapaniwala sa mga studies, hindi naniniwala kay Almighty Father. Naniniwala sa science, pero kay Almighty Father hindi naniniwala.
unfaithful, unclean children. It's an abomination in the eyes of the Almighty Father. You shall not have in your bag differing weights, a heavy and a light. So, ano to? Fairness dapat. You shall not have in your house differing measures, a large and small. Just. No? Fairness and justice. Hindi dapat magkaroon ng partiality. Dapat fair lahat ng bagay. Hindi dahil sa mayaman or may maiko-contribute sa society ay pwede nang sila ang mamayani or manalo sa lahat ng mga kaso or bigyan ng favor. Usually gano'n, pag may power ka sa society, mayaman ka, famous ka, ikaw ang bibigyan ng pabor. Ayaw ni Almighty Father nun. Ang promise ni Almighty Father, if we uphold justice and fairness in this world, your days may be lengthened in the land which the Lord your God is giving you. Ngayon, kung hindi ka gumagawa ng fairness and justice, it's an unrighteous act and an abomination and detestable in the eyes of the Almighty Father, Yahweh. Gaya ni Amalek, no? Alam naman niya walang kalaban-laban yung mga Israelites sa kanya, pero kinalaban niya. Traidor siya habang weak and weary, pagod, no? Yung mga Israelites kagagaling lang nila ng Egypt. Umatake si Amalek. So unfair yun. Unfairness. Kaya ang ginawa ni Almighty Father, you will blot out the remembrance of Amalek from under heaven. You shall not forget. So ayaw ni Almighty Father ng mga tao na nang-aabuso. Pag nang-abuso ka, merong punishment si Almighty Father. Sa mga nang-aabuso ng mga taong mahihina, na mga fatherless, na mga widows, na mga poor in spirit and poor in material things. So dito na tayo sa Deuteronomy chapter 26. Binabanggit sa Deuteronomy chapter 26 yung tithes. Favorite ng mga pastor ang tithes and offering. Favorite. Ba't yung favorite ito? At samantalang ang pwede sa mga pastor, sa mga preachers, sa mga religious leaders ay wages. Dahil kayo ay meron kayong mga pagmamayari, meron kayong lupain, meron kayong sariling sasakyan, meron kayong trabaho, no? Pero yung mga widows, yung mga fatherless, yung the poor people, paano naman sila? Para sa kanila ang tithes. Para sa mga Levites, wala silang inheritance na lupain. So, basahin natin. So, ito ay makikita rin sa Leviticus chapter 27 verse 30 to 34, Deuteronomy chapter 14 verse 22 to 29, and Nehemiah chapter 13 verse 10 to 14. Binabanggit yung mga tungkol sa tithes. At si Jesus Christ, nagbanggit din siya ng tungkol sa tithes.
Alam natin ang tithes, ito ay para sa mga paghahati-hatian ito ng mga tao. Hindi ito ibibigay lang sa isang organization. Sa mga tao ito ibibigay. Ito ay share ang mga widows, the orphans, and the Levites. Si Jesus Christ, no, dito sa Matthew chapter 23 verses 23 to 24, sabi ni Jesus Christ, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay the tithe of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law." Ano yung weightier matters of the law na mas importante pa kaysa sa pagbabayad ng tithe of mint and anise and cumin? At pinabayaan nila ang pinaka mas importante, the weightier matters of the law, which is justice and mercy and faith. These you ought to have done without leaving the others undone. Blind guides who strain out a gnat and swallow a camel. Bibigay nga ng tithes, pero hindi nyo naman pinapatupad ang justice. Ano yung justice? Yung fairness. Mahirap at mayaman, tanggap natin dapat. Mercy, hindi kayo naawa. Wala kayong awa sa mga tao. Faith, wala kayong pananampalataya. Hindi kayo loyal kay Almighty Father. Ito dapat ang inuuna natin. It's weightier matters of the law than paying tithe of mint and anise and cumin. So, basahin natin dito sa Deuteronomy chapter 26. "And it shall be when you come into the land which the Lord your God is giving you as an inheritance, and you possess it, and dwell in it." Pag dumating kayo sa land na ibinigay sa inyo ni Almighty Father bilang inheritance or mana, and you possess it, or hold on to it, own it, embrace it, keep it, or hold on to it, no? Or own it, ariin mo, sa'yo na yun, possess it, hold on to it, paghawakan mo, and dwell in it, dun ka tumira, inhabit, lodge, or stay in it. Ibig sabihin ng dwell, reside and abide in it. Verse 2, "That you shall take some of the first of all the produce of the ground, which you shall bring from your land, that the Lord your God is giving you, and put it in a basket. Go to the place where the Lord your God chooses to make His name abide." Kukuha ka ng first of all the produce of the land. Pagdating mo sa land na binigay sa iyo, no? Ito ay literal na translation na nakalagay sa Bible. Pagdating mo sa land na binigay sa iyo ni Almighty Father, land of Israel, na bigay ni Almighty Father, kumuha ka lahat ng produce of the ground, mga pananim, mga fruits, vegetation, mga laman na root crop, which you shall bring from your land that the Lord your God is giving you, and put it in a basket. Ilagay mo sa basket lahat na makukuha mong unang makukuha mo, and go to the place where the Lord your God chooses to make His name abide. At pumunta ka ngayon sa lugar kung saan ang pili ni Almighty Father kung saan ka titira. Kasi pagpasok ng mga Israelites sa land of promise, land of milk and honey, pagpasok nila doon, hindi naman sila agad-agad doon titira, no? Kundi meron silang kanya-kanyang part. Yung isang parte doon kay Judah, tapos lakad pa sila ng malayo. Doon naman ay part ni Issachar,
part ng kay Simeon, ganon. Kaya sabi ni Almighty Father, go to the place where the Lord your God chooses to make His name abide. Dahil lahat sila sabay-sabay na makakapasok doon, kaso sabay-sabay sila, hindi pa sila naka-segregate, hindi pa sila nakatipon sa kanilang mga lugar, no? Kaya sabi ni Almighty Father, pumunta kayo sa lugar kung saan kayo naka-assign. Inassign ni Almighty Father para doon kayo tumira. So sa ngayon, ano ito para sa atin? Bigyan natin kay Almighty Father with gladness in our hearts. Lahat ng kung anong meron tayo. Dahil ano ba yung first of all the produce of the ground? That you shall take some of the first of all the produce of the ground. Ibigay natin kay Almighty Father. At gawin natin kung ano ang nararapat na ipinag-uutos sa atin ni Almighty Father. Ibigay kay Almighty Father with gladness, na willing tayo na ibigay kay Almighty Father lahat ng kung anong meron tayo. Willing heart to give ourselves as living sacrifice. Dito sa Romans chapter 12 verse 1, which states, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. So ito yung verse 2 ng Deuteronomy chapter 26. So ito, literal na pinapagawa ni Almighty Father. Kumuha kayo ng produce, ng ground, tapos lagay nyo sa basket, tapos pupunta kayo dun sa lupa na ibigay sa inyo ni Almighty Father. Ngayon tayo, para saan ito? Ibibigay natin kay Almighty Father lahat-lahat. No? At gagawin natin kung anong ipag-utos niya sa atin. Ang offer natin, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Verse 3 ng Deuteronomy chapter 26. And you shall go to the one who is priest in those days, and say to him, I declare today to the Lord your God that I have come to the country which the Lord swore to our fathers to give us. Pupunta ngayon sa high priest or sa priest sa lugar ng panahon na yon. Ang sasabihin ng tao, i-declare ko ngayon na si Lord God na binigay niya sa amin ang lupa na promise niya sa aming fathers. Ngayon, sino ang priest natin, ang high priest natin? Si Jesus Christ. Siya ang only mediator to the Holy Father. Kaya, sundan natin yung mga katuruan ni Jesus Christ. Lalapitan natin si Jesus Christ, gagamitin natin ang kanyang name. Sabi ni Jesus Christ yun, diba? Na pag lumapit kay Almighty Father, use my name. Kaya nga dito sa Deuteronomy chapter 26, you shall go to the one who is priest in those days. So ito, sinisimbolize ito ay si Jesus Christ. Lalapit tayo kay Jesus Christ. Gagamitin natin ang name ni Jesus Christ para makalapit tayo sa tatay natin. Bakit? So John chapter 14, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So dito sa verse 3 of Deuteronomy chapter 26, dadaan ka muna sa priest. Muna pupunta ka sa priest, kakausapin mo. Ngayon tayo, saan tayo lalapit? Kay Jesus Christ. Why? Because Jesus is the way, the truth, and the life. Walang makakalapit kay Almighty Father except through Jesus Christ. Verse 4. Then the priest shall take the basket out of your hand and set it down before the altar of the Lord your God. Verse 4, no? Ngayon, si Jesus Christ, He presented us to the Holy God. Nakikita ninyo yung comparison? No?
Na yung priest dito sa Old Covenant, ngayon, ang priest natin, high priest si Jesus, and the order of Melchizedek. Siya ang nag-present sa atin kay Almighty Father. Dala-dala dito sa Old Covenant, sa Deuteronomy chapter 26 verse 4, dadalhin yung basket, kukunin, at ibibigay sa altar kay Almighty Father. Ngayon, at tayo, ang high priest natin si Jesus Christ. Nakalagay sa John chapter 17 verse 20, I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me. Isinaset na, dito sa Old Covenant, isinaset ng priest yung offering sa altar. Si Jesus Christ, ino-offer niya tayo kay Almighty Father. Nakikita na ninyo? Dalawa lang tayo, mama. Nakikita mo ba, mama? Ulitin ko, John chapter 17 verse 20. I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they may all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Sabi ni Jesus Christ. Kausap niya na ito si Almighty Father. And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, just as we are one. So, kaisa natin si Jesus Christ, kaisa rin natin si Almighty Father. Verse 23 ng John chapter 17, I in them, and you in me. So tayo, kaisa tayo ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, kaisa ni Almighty Father. So, kaisa natin si Almighty Father because of Jesus Christ. That they may also be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Maging perfect tayo in one dahil kay Jesus Christ. Nang sa ganoon malaman ng mundo na si Jesus Christ ay pinadala ni Almighty Father. At mahal ni Almighty Father si Jesus Christ. At pinapaalam din sa atin na mahal tayo ni Almighty Father. Nagaya ng pagmamahal ni Almighty Father kay Jesus Christ, ganoon din ang pagmamahal sa atin ni Almighty Father. Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory, which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Bago pa man ginawa ang mundo na to, mahal mo na ako, Almighty Father. Sabi ni Jesus Christ, O righteous Father, the world has not known you. Hindi ka kilala ng mundo, righteous Father. But I have known you, and these have known that you sent me. Pero kilala kita, Almighty Father, sabi ni Jesus Christ. Ipinadala mo ko, and I have declared to them your name. Pinakilala ko ang pangalan mo sa kanila, sabi ni Jesus Christ. And will declare it, that the love with which you love me may be in them and I in them. Yung pagmamahal mo na nasa sa akin, mapunta sa kanila, nang sa ganun ako din ay nasa sa kanila. So, si Jesus Christ ang ating high priest. Wala nang ibang high priest. Si Jesus Christ lang. He's perfect. We don't need any priests. Si Jesus Christ, He's more than enough. Because He's perfect. Hindi tayo madi-disappoint or madi-dismayed. Kasi yung mga religious leaders nga nakaka-disappoint. Pero pag kay Jesus Christ tayo titingin, hindi tayo madi-disappoint. Perfect si Jesus Christ. Verse 5, balik tayo dito sa Deuteronomy chapter 26, no? And you shall answer and say before the Lord your God, my father was a Syrian, about to perish, and he went down to Egypt and dwelt there, few in number
And there he became a nation, great, mighty, and populous. Ito sa verse 5, no? Ang isasagot natin kay Almighty Father, and you shall answer and say before the Lord your God, my father was an Aramean or Syrian. Ano ba yung Aramean? Kasi nakalagay sa Bible, Syrian or Aramean. Ang Padan Aram, dun galing si Abraham. Kaya nga Aramean, Aram. Boundary siya ng Syria at saka ng Turkey. Yung Haran. No? Alam niyo yung Haran? Sino makausap ko? I-check nyo na lang sa mapa. No? So, ang tinutukoy dito ay si Abraham. About to perish. Kasi nga, dahil nagkaroon ng famine. Great famine. And he went down to Egypt. So, nagpunta sila sa Egypt. Dahil sa famine. And dwelt there, few in number. And there he became a great nation. A nation great, mighty, and populous. So, nung nagpunta sila sa Egypt, konti lang sila ang lahi ni Abraham, Isaac, and Jacob. Dito sa Genesis chapter 46 verse 26, all the persons who went with Jacob to Egypt, who came from his body, besides Jacob's sons' wives, were 66 persons in all. Ang unti lang, di ba? 66 lang. And the sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were 2 persons. All the persons of the house of Jacob who went to Egypt were 70. So, 70 lang sila nung nagpunta sila ng Egypt. And after 400 years, dumami na sila. Hindi lang sila 70. No? Galing lang sa ano to, no? Sa 12 na anak ni Jacob. Verse 6. But the Egyptians mistreated us. Ngayon, kung i-apply natin to sa buhay natin, kasi sasabihin niyo, old covenant na yan, bakit pa natin binabasa? Nandito ito sa Bible, salita ni Almighty Father, because there's a deeper meaning to it. Ngayon tayo, galing tayo sa Egypt, bondage of sin and shame, slavery, slave tayo ng kasalanan. Hindi natin kilala si Almighty Father, no? Kaya tayo ay mamamatay na, about to perish. Tapos napunta tayo, naging bondage tayo ng kasalanan. Nagkaroon tayo ng spiritual famine. Hindi natin kilala si Almighty Father. Verse 6, but the Egyptians mistreated us, afflicted us, and laid hard bondage on us. Sino itong mga Egyptians? These are the principalities and the dark powers of the spiritual realm. Hindi tao ang kalaban natin. Hindi tao ang nag-mistreat sa atin. Dito, mga Israelites ang nag-mistreat sa kanila, literally, were the Egyptians then. But now, sino nag-mistreat sa atin? Sinong kalaban natin? Principalities of darkness. Sinaktan or sinasaktan nila tayo. Hindi flesh and blood ang kalaban natin. And laid hard bondage on us. Kinokontrol nila tayo, minamanipulate nila, or ng mga dark forces or dark powers and principalities of this world tayo. Ti-attempt tayo or ti-trick tayo. Nagsisinungaling ang mga masasamang
mga masasamang powers sa atin. Verse 7, then we cried out to the Lord our God of our fathers, and the Lord heard our voice, and looked on our affliction and our labor and our oppression. Ngayon, tumawag tayo kay Almighty Father. Dahil sa sobrang hirap ng buhay, sa sobrang nasaktan tayo sa mga bagay or sa mga na-experience natin, na mga nanakit sa atin, nasaktan tayo, naggawa din natin na nakadesisyon din tayo ng mali. At dahil doon, tinawagan natin si Almighty Father, nagpakumbaba tayo kay Almighty Father, at nadinig niya tayo. Nakita niya na sugatan tayo dahil sa sarili nating kagagawan. Verse 8, so the Lord brought us out of Egypt. Sinave tayo ni Almighty Father from the clutches of iniquities and shame. With a mighty hand and with an outstretched arm, with great terror and with signs and wonders. Pinalaya tayo ni Almighty Father through Jesus Christ. By giving to us Jesus Christ. Sending Jesus to us to save us. Verse 9, he has brought us to this place and has given us this land, a land flowing with milk and honey. May promise sa atin si Almighty Father na if we remain faithful to Him, if we love Him and we obey His commands, we will inherit a land flowing with milk and honey, abundance for all eternity. Verse 10, so now, behold, I have brought the first fruits of the land, which you, O Lord, have given me. Then you shall set it before the Lord your God, and worship the Lord your God. Sino ba ang first fruits? Dala-dala natin ang first fruits. Dala-dala natin si Jesus Christ na ibinigay sa atin ni Almighty Father. Kasi sa puso natin si Jesus Christ, siya yung first fruits of the land. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20, but now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive, each one in his own order. Christ the first fruits. Afterward, those who are Christ's are at His coming, or those who are Christ's at His coming. Sa pagdating ni Jesus Christ, first fruits. Then comes the end, when He delivers the kingdom of God the Father, when He puts an end to all rule and all authority and power. For He must reign till He has put all enemies under His feet. The last enemy that will be destroyed is death. For He has put all things under His feet. Si Almighty Father, inilagay lahat kay Jesus Christ. All things, lahat sa paanan ni Jesus Christ. Si Almighty Father ang gumawa nun. But when He says all things are put under Him, it is evident that He who put all things under Him is accepted. Now when all things are made subject to Him, then the Son Himself will also be subject to Him who put all things under Him, that God may be all in all. So, ang first fruit ay si Jesus Christ. Dala-dala natin si Jesus Christ sa puso natin. Ibinigay si Jesus Christ sa atin ni Almighty Father.
Then you shall set it before the Lord your God and worship before the Lord your God. So, dala natin si Jesus Christ. Kaya tayo makakalapit, makukuha natin ang ating inheritance because of Jesus Christ. Dala natin yung first fruits. Verse 11. So you shall rejoice in every good thing which the Lord your God has given you. And your house, you and the Levite, and the stranger who is among you. So tayo, magsi-celebrate tayo. Lahat ng mga magagandang bagay. Galing kay Almighty Father, magsi-celebrate tayo sa bahay. Magsa-celebrate tayo kasama ang Levites at kasama na rin ang mga stranger. So, lahat tayo na nagtitiwala kay Jesus Christ, lahat tayo magsa-celebrate. Verse 12. When you have finished laying aside all the tithe of your increase in the third year, the year of tithing. Tuwing kailan ang year of tithing? Or pagbibigyan ng tithes? In the third year. Ibang mga tao, ginagawa nila Monday, Tuesday, Wednesday, araw-araw tithes. Ano yun? Tapos, inoobliga pa ang mga tao maghingi or magbigay ng offering. Pagkatapos ng offering, mga men's offering, women's offering, children's offering. Hindi na natapos yung offering. Ha? Hindi ganon. Ang ibibigay nyo sa leader ninyo, religious leader ninyo, leader ng congregation ninyo, wage, sweldo. Para kanino ang tithes? Basahin natin. When you have finished laying aside all the tithe of your increase in the third year, the year of tithing, and have given it to the Levite. Bakit ibibigay sa Levite? Kasi wala silang minanang lupa sa Israel. The stranger. Pati yung tithe sa stranger din. The fatherless. Bibigyan din ng fatherless ng tithes. The widow. Mga walang asawa, mga orphans, bibigyan ng tithes. Hati-hati. So that they may eat within your gates and be filled. Share. Share ang mga tao sa tithes. Hindi yan sinaswapang ng isang congregation. Hindi yan nilalagay sa stock market para lumago. Hindi ka nahihingi pa ng men's offering or women's offering. Ano bang tawag nyo doon? Ha? Pledges, hindi na. Lahat galing sa tithes. Sinong bibigyan ng tithes? Levites, stranger, fatherless, the widow, so that you may eat within your gates and be filled. Ano yung year of tithing? In the third year, tuwing ikatatlong taon. Magtitipon-tipon, mga tao, i-share ang mga blessings. Sama-sama. Kasi yung tithe, part to ni Almighty Father. But since the Levites did not inherit any land, so if you check the map of Israel, walang nakalagay doon na land of the Levites. Meron doon land for Judah, Manasseh, Issachar, Simeon, Reuben, sino ba? Ephraim, Gad, yon, no? Pero walang nakalagay na land of the Levites kasi ang mga Levites sa kanila galing ang high priest or mga priests. Ngayon, bawat lugar na land ni Reuben, land ni Judah, may nakalagay doon or may nakatira doon na mga Levite. Nakakalat ang mga Levites sa buong lupain ng Israel. So wala silang masasabing lupa namin to, lupa ng mga Levites. Walang masasabing ganoon ang mga Levites. Intindihan natin. Kaya si Almighty Father, naawa siya sa mga Levites dahil nagsaserve sila kay Almighty Father, sa kanilang lineage galing ang mga priests. And so,
sila ang bibigyan ng tithes. Part ni Almighty Father yung tithes ibibigay sa mga Levites. Aside from the Levites, ano pa? Bakit pati mga stranger, fatherless, and widow? Mga wala silang land. So, sino tong mga to? The poor. The poor in spirit, mga low moral people, mga walang pag-asa na mga tao, mga stranger, mga hindi kalahi, yung walang malalapitan. Para ang mga tithes sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Hindi sasawapangin ng congregation. Yung iba, gusto pa, may offering pa. Iba pa yung offering. Iba pa yung pledge, offering. Ano yan? Sinong yung mayaman? Nakakahiya kay Almighty Father. Ano sabi ni Jesus Christ? Ha? Ano sinabi ni Jesus Christ? Justice, mercy, and faith. Ang paiiralin. Nagbibigay nga kayo ng tithes, humihingi nga kayo ng tithes. Pero, asa na yung justice? Hindi nyo binibigyan ng parte yung mga taong mahihirap. Hindi nyo kinakaawaan at wala kayong pananampalataya kay Almighty Father. Iniipon nyo yung tithes para sa inyo dahil baka wala kayong makain. Hindi din nyo binibigay sa mga mahihirap, sa mga fatherless, sa mga orphans. Wala kayong awa. Hindi kayo naawa. Ang gagawin ninyo, hihingi pa kayo ng ibang pera. Hindi, ito, magkakaroon tayo ng medical mission. Hihingi tayo ngayon sa mga tao. Ganun na naman. Hindi na natapos. Ilabas ninyo kung nasaan ang tithes ngayon. Pag i-check natin kung nasaan ang tithes, nandoon sa korporasyon ninyo. Naka-file ang religion nyo sa SEC, di ba? Andon sa korporasyon ninyo, nasa bangko, nakaipon doon. Nagpapatayo kayo ng mga school, pero yung mga school naman na pinapatayo ninyo, ang mamahal naman ng singil ninyo na pang-enroll na tuition fee, ang mahal ng singil ninyo. Samantala, yung pera na doon, galing yun sa mga tao. Ang weird, no? Kung ano pa yung mga private school na sinasabi na sila ay kay Almighty Father at kay Jesus Christ, yung pa ang mataas maningil ng tuition fee. Bakit ganon? Walang awa. Patingin niyo, natutuwa si Almighty Father. Natutuwa si Jesus sa inyo. Ano sabi ni Jesus Christ? Woe to you, scribes, Pharisees, hypocrites. Sa ibang translation, how terrible for you, teachers of the law, Pharisees, you are hypocrites. Mga ipokrito. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father, di ba? Hindi natin dapat gamitin ang pangalan ni Almighty Father sa mga bagay na nakakahiya. Anong ginagawa ng mga tao? Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Walang awa sa mga tao. Ang nagpapayaman lang ay yung mga religious leaders ninyo. Ginagamit ng pangalan ni Almighty Father. Wala akong binabanggit na reliyon. Dahil lahat ng abuso. Deuteronomy chapter 26 verse 13. Then you shall say before the Lord your God, I have removed the holy tithe from my house, and also have given them to the Levite, the stranger, the fatherless, and the widow. Sasabihin natin ngayon kay Almighty Father, tinanggal ko na yung tithe sa house ko. Inihiwalay ko na yung tithe. At ang ginawa ko, binigay ko sila sa Levite, sa stranger,
sa fatherless at sa widow. According to all your commandments. Doon ibibigay ang tithe. Naiintindihan ba ninyo? Hindi nyo naiintindihan. According to all your commandments. Utos ni Almighty Father yon. Which you have commanded me. I have not transgressed your commandments, nor have I forgotten them. Ito ang sasabihin natin kay Almighty Father. Dito sa Deuteronomy chapter 14, verse 22, no? Balikan natin Deuteronomy chapter 14. You shall truly tithe all the increase of your grain that the field produces year by year, and you shall eat before the Lord your God in the place where he chooses to make his name abide, the tithe of your grain and your new wine and your oil, of the firstborn of your herds and your flocks, that you may learn to fear the Lord your God always. Nang sa ganon, matakot tayo kay Almighty Father, sa pangalan ng Almighty Father, nang matuto tayo. But if the journey is too long for you so that you are not able to carry the tithe, or if the place where the Lord your God chooses to put his name is too far from you, when the Lord your God has blessed you, then you shall exchange it for money. Pera, no? Take the money in your hand and go to the place which the Lord your God chooses, and you shall spend that money for whatever your heart desires. Yung pera, spend it for whatever your heart desires. Deuteronomy nakalagay ito. For oxen, or sheep, for wine or similar drink, for whatever your heart desires, you shall eat there before the Lord your God, and you shall rejoice, you and your household. I-share mo. You shall not forsake the Levite. Isasali mo yung mga Levite, yung mga walang inheritance, who is within your gates, for he has no part nor inheritance with you. At the end of every third year, you shall bring out the tithe of your produce of that year, and store it up within your gates. And the Levite, because he has no portion or inheritance with you, and the stranger, and the fatherless, and the widow who are within your gates may come and eat and be satisfied, that the Lord your God may bless you in all the work of your hand which you do. Doon mapupunta ang tithes. Ha? Ipakain sa tao, sa mga fatherless, sa mga widow, sa mga walang makain. Doon mapupunta ang tithes. Hindi iyan mapupunta sa bulsa ng mga religious leaders. Dahil ano ang para sa mga religious leaders? Sweldo, wages. For a worker is worthy of his wage, sabi ni Jesus Christ. Balik na tayo dito sa Deuteronomy chapter 26 verse 14. Tukol naman to sa tithes ulit, no? I have not or nor have I forgotten them, yung commandments mo na magbigay sa mga Levites, sa fatherless, sa stranger at sa widow. Verse 14 of Deuteronomy chapter 26. I have not eaten any of it when in mourning. Hindi ako kumain nun, nagluluksa ako or naglalament, nor have I removed any of it for an unclean use, or ginamit ko yon para sa mga bagay na hindi magaganda, nor given any of it for the dead. Hindi ako nagbigay ng kumuha ng pera para ibigay sa mga patay. Hindi ko binigay yung tithes para sa mga patay. Saan ibibigay? Saan i-share? Sa mga buhay na tao. Hindi na makaka-enjoy yung mga patay. Yung mga patay, nabibili pa kayo ng pagkain. Hindi, dadaling ko to sa birthday kasi niya ngayon. Birthday niya pero patay na siya. Dadaling ko tong pagkain na to dahil birthday nung namatay. Doon nila mo doon, kinain ba niya? Hindi niya nakakain yan. Patay na nga siya eh. Naging, na yung katawan niya, alikabok na. O sino mag-enjoy? Mga langgam, mga uod.
Tutuwa ba si Almighty Father ng ganon? Hindi. So, kanina ibibigay ang pagkain, ang mga tithes sa mga tao na nangangailangan, nagugutom. Maawain si Almighty Father. Kaya gusto niyang ibigay yung kanyang portion sa mga taong nangangailangan. Yung mga patay, hindi na nangangailangan yan. Ano bang kailangan nila? Napatay na sila. Kung kay Almighty Father sila, nandun sila sa heaven, ang ganda na ng kanilang kalagayan doon. Ngayon, kung nasa impyerno sila, hindi sila makakakain. Hindi nila maiisip kumain dahil sa sobrang init ng impyerno. Andun yung mga uod. Hindi nila maiisip kumain. Hindi lang, ay, namimiss ko yung lechon, paksiw, mga nasa impyerno. Namimiss ko yung mga lechon. Walang ganun sa impyerno. Ha? At sa heaven, hindi kailangan nung kumain ng tao doon. Dahil yung mga tao doon, hindi yung soul ng mga tao na nasa heaven, napunta kay Almighty Father, hindi na kailangan kumain. Dahil they will be filled and satisfied. Sino lang ang kumakain? Tayo ngayon na nandito sa mundo, kailangan ng katawan natin ng sustenance. Yung mga mahihirap kailangan ng vitamins, yung mga pagkain, mga stranger, mga fatherless. Kaya sinasabing fatherless, mga orphans to. Mga iniwan ng mga magulang. Or wala nang magulang. Kaya widow, wala nang asawa. Asa na yung anak, sumama na sa asawa. Kaya widow. Kasi pag nag-asawa ka, iiwan mo na yung iyong magulang at doon ka nasasama sa iyong asawa. Kaya pag widow, mahal ni Almighty Father. Yung mga tao nag-iisa, hindi ni Almighty Father pinapabayaan. Eh, pagpatay na, wala na to. Wala na yung kanyang soul sa body niya. Ano na nang tawag doon? Para na lang siya isang kahoy. Papapakain mo ba yung kahoy? May ganitong mga tao, hanggang ngayon. Sineselebrate nyo pa yung patay. Patay na, paano nyo sineselebrate? Ano nag-celebrate? Yes, buti nga. Ganun ba yun? Bakit kayo nag-celebrate? Hindi ko maintindihan. Bakit kayo nag-celebrate pag may time na gusto nyo mag-celebrate eh. Ano yun? Yes! Celebration ba yun? Nire-remember ninyo? Gusto nyo kayo din ma-remember kasi? Pag wala na kayo sa mundo, gusto nyo mag-remember kayo. Bakit gusto nyo pang ma-remember kayo? Gusto nyo ma-remember yung mga kasamaan na ginawa natin sa mundo? Kasi ako pag nakakakita ako ng suma naman, di naman mabait yun eh. Pinipigil ko lang ang sarili ko. No? Hindi naman mabait yan eh. Kilala ko yan eh. Alam ko yung ginawa niyan eh. Pinipigil ko lang yung sarili ko. Pero pag wala yung bait na tao niyan, tahimik lang yan. Laging siya sabi nga na pag nawala na yung tao sa mundo, no? Nawala na yung kaluluwa sa katawan ng tao. Ang bait niyan eh. Bait? Kilala ko yan eh. Walang taong mabait. Yung totoo lang naman eh. Ang sinasabi natin eh. Wala naman taong mabait eh. Nakapag-away kaya yan. Ang galing magmura niyan eh. Hindi natin pwede masabi yan. Bakit? Nirespeto natin. Pero kay Almighty Father, wala tayong respeto, no? Gusto natin magsinungaling. No? Sinungaling ang tao. Ako, tumutulong na sa mga mahihirap. Tumutulong sa mga mahihirap, tapos nanunumbat naman. Ano yun? Hindi ganun, ha?
Walang taong mabait. Sino lang ang mabait? Sino lang ang good? Sabi ni Jesus Christ, Almighty Father. Yung mga taong namatay na in one way or the other, may mga taong sinaktan din sila. May mga taong ding nagdusa dahil sa kanila. Kaya huwag yung sabing mabait. Lalo na pag makikilala ko, mabait ba yan? Nanggigigil ako eh. Ano ko? Yan, hindi ako pwede magpunta sa mga ganito ako. Tuloy ko na nga ito. Deuteronomy chapter 26. I have obeyed the voice of the Lord my God, and have done according to all that you have commanded me. So, nakita natin dito sa verse 14 ng Deuteronomy chapter 26, ano ang ginawa doon sa tithes? Hindi niya kinain yon habang siya ay nagluluksa. Dahil malungkot siya, nagluluksa siya, hindi niya makakain yon. Intindi niya rin, ginamit yon para sa mga maduduming paraan. At hindi na rin niya yon ibinigay sa mga dead, kasi madumi din yon. Ha? At hindi na makikinabang ang mga dead. Ano ang ginawa? I have obeyed the voice of the Lord my God, and have done according to all that you have commanded me. Verse 15. Look down from your holy habitation from heaven, and bless your people Israel, and the land which you have given us, just as you swore to our fathers, a land flowing with milk and honey. So ngayon, meron din sa atin a promise si Almighty Father, yung land flowing with milk and honey. Ano naman yung promised land sa atin ni Almighty Father? Ang ating inheritance, yung New Jerusalem, the kingdom of Jesus Christ that will never end. No? Nabasa natin sa book of Revelation, yung New Jerusalem. Doon tayo titira, nakadescribe sa book of Revelation kung ano yung itsura ng bahay natin. But for now, yung mga souls in heaven, nakatira sila sa mansion ni Almighty Father. Madaling mansion si Almighty Father in heaven. Sabi ni Jesus Christ yan, di ba? In my Father's house are many mansions. Kung hindi totoo yan, di ko yung sasabihin sa inyo. Maraming mansion talaga. Malalaki. Crystal. Sobrang ningning, white eh, crystal. Pero gold siya, pero crystal. Hindi ma-explain yung itsura, pero maganda, maliwanag. Kasi yung holiness ni Almighty Father ang nagbibigay liwanag doon sa bahay ni Almighty Father, sa kanyang mga mansion sa heaven, yung holiness ni Almighty Father. Verse 16. This day the Lord your God commands you to observe these statutes and judgments. Therefore, you shall be careful to observe them with all your heart and with all your soul. Ito yung utos ni Almighty Father na gawin ninyo yung statutes and judgments. Kaya be careful to observe them with all your heart and with all your soul. Gagawin natin yung mga pinag-utos sa atin ni Almighty Father. Dahil kung anong pinag-utos sa atin ni Almighty Father, ganoon din ay pag-utos sa atin ni Jesus Christ. Verse 17, today you have proclaimed the Lord to be your God, and that you will walk in His ways, and keep His statutes, His commandments, and His judgments, and that you will obey His voice. Susundan natin ang boses ni Almighty Father, yung kanyang judgment, yung kanyang mga commandments, yung kanyang directives, yung kanyang laws, yung kanyang statutes, kung ano ang gusto ni Almighty Father, righteousness, ipatupad, mercy, and justice, no? Humble ourselves before our Father. Yun ang gusto ni Almighty Father. Fear His name.
Verse 18, also today the Lord has proclaimed you to be His special people, just as He promised you that you should keep all His commandments. So gagawin natin lahat ng commandments ni Almighty Father in the name of Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang magbibigay sa atin ng strength para masunod natin ang mga pinag-utos ni Almighty Father. Dahil si Jesus Christ, nag-set na siya ng example kung paano niya sinunod si Almighty Father. So si Jesus Christ, yung na-check niya lahat, perfect siya sa kanyang exam. So tayo, mapaperfect na rin natin, gagayahin natin si Jesus Christ. Verse 19, and the last verse of Deuteronomy chapter 26. And that He will set you high above all nations. Itataas tayo ni Almighty Father. Pag nagpapakumbaba tayo, itataas tayo ni Almighty Father, which He has made in praise, in honor, in name and in honor, and that you may be a holy people. Maging holy people kayo to the Lord your God, just as He has spoken. Utos ni Almighty Father. At itong tithes na to, nandito rin to sa Leviticus chapter 27 to 30. So, inulit lang dito sa Deuteronomy to refresh the minds of the people, and at the same time, ini-introduce sa mga bagong panganak or bagong nagmamatured na mga Israelite nung time na to. Dahil nga, hindi lahat ng galing sa Egypt makakapasok sa land of milk and honey. No? So yung 20 years old, pababa lang, ang nagaling sa Egypt, ang makakapunta or makakapasok sa land flowing with milk and honey. Yung mga 21 years old pataas, nalagas sila sa wilderness. Kaya kailangan itong ulitin sa mga tao. So ngayon, alam na natin kung para kanino yung tithes, pantulong sa mga tao, nangangailangan. Hindi to saswapangin, hindi to dahilan para yumaman or kailangan lumago ang aming congregation, hindi ganon. Dahil yung church ni Jesus Christ, hindi dito sa mundo. Tayo ang church. Sino ang kailangang lumago? Tayo spiritually. Tayo lumago. Hindi yung physical building ninyo kailangan mapadami, malako, magkaroon ng malaking branch. Madami nga, maraming branches. Pero ano ang nasa sa loob? Ano ang ginagawa ng mga tao? Sinusunod ba si Almighty Father? Or nagkakaroon ng partiality? Or namimili lang kayo ng tao? Pag mahirap, huwag natin papasukin. Pag mahirap, sa likod lang siya. Pag maganda ang damit, doon sa harap, doon natin siya paupuin. Ang laki ng kanyang donation, doon natin siya sa harap paupuin. Hindi ganon. Pantay-pantay ang tingin sa atin ni Almighty Father. Dahil tayo lahat, makasalanan tayo. Wala sa atin mayaman. Ang mayaman si Almighty Father. Kaya lang nagkaroon ng nakaangat ang iba sa ibang mga tao dahil sa kaswapangan, sa greediness. Sa panloloko, pang-aabuso. Pero kay Almighty Father, pantay-pantay lahat ng tao. Kaya dapat, we must fear the name of the Holy Father. Sundin natin ang kanyang utos.
gaya ni Jesus Christ. Malaking respeto ni Almighty Father at pagmamahal ni Jesus Christ kay Almighty Father. Ganon din, gagayahin din natin kung ano, lahat ng ginagawa ni Jesus Christ. Para makuha natin ang ating inheritance. Para makasama natin yung tatay natin at si Jesus Christ. Kasama tayo ni Jesus Christ na mag-reign sa kanyang kingdom that will never end. Sinishare lahat sa atin ni Almighty Father ang kanyang riches. Ibubuhos niya sa atin yun abundantly. Magtiwala lang tayo sa kanya. Have faith in Him and in Jesus Christ. And obey our Father. Spread His words to other people. Spread the gospel. We don't know the time when Jesus will be coming back. But we must be prepared at all times. Thank you, and God loves us all so much.